Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Nestor. Ilang taon na rin akong namumuhay ng mag-isa. Walang asawa, wala pong anak. Siguro ito na nga po talaga ang itinakda sa akin ng kapalaran. Sanay naman akong mag-isa at bukod dito, hindi ko nakikita ang sarili kong pumasok sa isang malalim na relasyon. Siguro dahil batid kong hindi ako nararapat para sa mga ganitong aspeto ng buhay. Kung mayroon mang tanging isang babae na nanaisin kong pag-alaya ng aking buhay, walang iba kung hindi ang aking ina. Itinaguyod at pinalaki niya ako kahit wala ang presensya ng aking amang hindi ko nakilala mula ng araw nang ako'y isinilang. Ang tanging impormasyon na alam ko tungkol sa tatay ko ay ang sabi sa akin ni Inay na patay na ito. Kaya't wag na akong anyang mag-aksaya pa ng panahon na hanapin ang aking ama. Ni pangalan niya, hindi kailanman sa akin nabanggit ni Inay. Sa tuwing tatanungin ko naman ito, katulad ng kung papaano sila nagkakilala o kaya anong deskripsyon ng pisikal na itsura ni Itay, katiwiran niya'y para saan pa ang sagutin ang mga ito kung hindi rin naman namin makakasama ang aking ama. Sa kabila po nito, Kuya Bari, hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay Inay. Bagkus ay mas pinili kong unawain ang pinanggagalingan niya. Kinalaunan, nadiskubre naming may sakit si Inay sa baga at kailangan niyang sumailalim sa pangangalaga ng doktor upang mapabuti ang kalagayan niya. Subalit wala kaming sapat na pera na pambayad sa ospital kung kaya't kumonsulta kami sa mga mananambal sa aming baryo na umaasa lang din sa bisa ng herbal na mga gamot. Pero hindi ito lubos na nakatulong lalo na't malala ang sakit na iniinda pala ni Inay. Pagkatapos lang din ng ilang buwang pagkaratay sa aming bahay, tuluyan ng binawian ng buhay ang aking nanay. Bago siya pumanaw, inutusan niya akong buksan ang kanyang aparador at kunin mula rito ang isang maliit na bote. Nang mahagilap ko ang boteng sinasabi ni nanay, ibinigay ko ito sa kanya habang nakahiga pa rin siya sa katre. Nestor, ang likidong nilalaman ng boteng ito ay isang espesyal na langis. Wika sa akin ni Inay. Bagamat nangihina ito'y pinipilit niya pa rin ang makapagsalita. Binili na niya akong ingatan ang boteng ito at tiyaking wag agad mauubos ang lamang langis. Inay, para saan po yan, Inay? Puno ng kuryosidad kong tanong sa kanya. Saka sa akin sinabi ni Inay na ang langis na ito'y makakatulong sa akin upang hindi malapitan ng mga aswang. Iyon ang unang pagkakataon na narinig kong banggitin ni Inay ang tungkol sa aswang. Madalas kong marinig ang terminong ito kapag nagkikwentuhan ang mga lasenggo sa aming baryo tungkol sa mga katatakutan. Pero hindi naman ako naniniwalang tunay ngang umiiral ang mga ganitong uri ng nilalang. Sa isip-isip ko'y iniimbento lamang ito upang maging panakot sa mga bata. Anak, balang araw may maririnig kang mga alulong na katulad ng salobo. Kapag dumating ang oras na ito'y, wag na wag mong kakalimutang kumuha ng kaunting halaga ng likido mula rito sa boteng ito at ipahid ang langis na iyon sa iyong balat bago ka matulog sa gabi. Bilin sa akin ni Inay. Dagdag pa niya, darating ang araw na ihahayag na ang bagong pinuno ng mga aswang at kapag nangyari ito'y tiyak na sasakupin ng mga kasapi ng angkan ang aming buong bayan
upang mambiktima ng mga tao na gagawin nilang alay sa pinuno. Pinakinggan kong mabuti si inay at bagamat nag-aatubili pa rin akong maniwala sa kanyang mga winika, nangako ako kay inay na susundin ko ang kanyang mga habilin. Noong sumunod na araw ngay ang eksaktong pagpanaw ng aking ina. Dahil wala naman akong matakbuhang mga kamag-anak, nanatili lamang ako sa aming bahay ng mag-isa. Sa edad na 17, pinasok ko na ang pagkukonstruksyon at itinigil ko na muna ang aking pag-aaral upang makapag-ipon ng pera. Mula nang mawala si inay, Kuya Bari, hindi na muling gumaan pa ang bawat araw ko. Kahit saang sulok ako tumingin sa loob ng aming bahay, bumabalik sa isipan ko ang mga ala-alang kasama ko pa si inay. Nagpasya akong iligpit na ang mga damit niya sa isang selyadong kahon nang sa ganoon mabawasan na ang aking pagkalumbay sa tubing nadadaanan ng mga mata ko ang mga gamit niya. Habang inililigpit ko ang mga gamit ni inay sa isang malaking kahon, kinuha ko ang boteng ibinigay niya sa akin noong araw na bago siya mamatay. Balak kong itago na rin ito dahil isa rin ito sa mga labis na nagpapaalala sa akin kay inay. Tutal, hindi rin naman ako naniniwalang totoo ang mga aswang. Ngunit akma ko nang ilalagay ang bote sa kahon nang magbago ang aking isip. Tila ba mayroong parte sa akin na ako'y pinipigilan. Sa huli, inilagay ko ang bote sa loob ng aking aparador at iningatang itong hindi mawala. At hindi ko sukat akalain na totoo nga ang sinasabi ni inay. Sa gitna ng isang mapayapang gabi, habang ninanamnam ko ang mahimbing na tulog, nabulahaw ang aking diwa buhat sa isang malakas na alulong na tila ba nanggagaling sa gubat na ilang metro lamang ang layo mula sa aming bahay. Hindi ito isang normal na alulong lamang ng isang aso. Para bagang iyong lobong napapanood ko sa mga pelikula. Sumilip ako sa siwang ng bahay. Tutal gawa lamang ito sa sinalangsang na dahon ng niyog ang palibot ng aming bahay. Ngunit ang nahagip na lamang ng aking mga matay, mga naglili parang alitaptap sa palibot ng punong manggang nakatayo lamang sa bakuran at ang nakakasilaw na sinag na bilog na buwan. Nang tignan ko po ang munting orasang nakasabit sa dingding, napagtanto kong saktong 12:00 na pala ng gabi. Agad akong tumayo at kinuha mula sa aparador iyong boteng naglalaman ng espesyal na langis. Sa unang beses, binuksan ko ito't ipinahid ang laman ng langis sa aking balat. At upang matiyak din ang aking kaligtasan, dinoble ko ang kandado ng pintuan. Ilang minuto ang lumipas. Muli akong sumilip sa siwang ng bahay. Doon ko nasaksihan ang isang grupo ng hindi pangkaraniwang mga nilalang. Sila'y puros lalaki at matitikas ang kanilang mga katawan. Sila'y nakasuot ng punit-punit na pantalon ngunit wala silang suot sa pang-itaas. Seryoso ang ekspresyon ng kanilang mga muka habang tahimik silang naglalakad sa pare-parehong direksyon. Maya-maya pa, walang habas nilang pinasok ang isang bahay. Maririnig ang pagmamakaawa ng pamilyang naninirahan sa loob. Ngunit kinalaunay, nasaksihan ko ang tahasang paghila nila sa binatang si Eric. Lumabas ang tatay nito na si Mang Ador na may daladalang itak. Sinubukan nitong tamaan ng taga ang isa sa mga lalaki na kumuha sa kanyang anak, subalit nakapagtatakang
Hindi po ito tinablan. Wala akong nakitang tumagas na dugo mula sa balat nito. Hindi rin ito nagpakita ng kahinaan. Bahagyang natawa pa nga ang kasama niya. Taawang nang iinsulto. Ang ina naman ni Aling Eric na si Aling Paz ay humagulgol at nangihingi ng saklolo, kaya naman lumabas ang aming mga kapitbahay upang aksyonan ang kaganapan. Subalit nabigo silang magtagumpay mula roon sa mga lalaki. Hindi lamang ang kanilang mga hitsura ang pangkaraniwan, bagkus nagtataglay rin sila ng pambihirang mga lakas. Sa huli, nagtamo lamang ng mga sugat ang mga kapitbahay naming sumubok na tumulong. Walang nakapigil sa grupo ng mga lalaki na bawiin mula sa kanilang mga kamay ang binatang si Eric. Hindi namin alam kung saan nila ito dadalhin. Ngunit isang bagay lang ang aming natitiyak. Ilalagay nila sa kapahamakan si Eric. Kinabukasan, walang tigil sa tsismisa ng aming mga kapitbahay at wala silang ibang paksa kung hindi ang biglaang pagsugod ng grupo ng hindi pangkaraniwang mga lalaki. Isa po sa mga narinig kong usap-usapan ay binanggit ang salitang aswang. Naku, hindi malabong bukas sa parehong oras. Muling susugod iyong mga aswang, kaya't maghanda tayo. Magkalat kayo ng asin at bawang sa tapat ng inyong mga pintuan. Payo ni Aling Helen sa mga ginang nakausap niya. Samantalang sina Aling Paz at Mang Ador ay hindi pa rin magkamayaw sa takot dahil sa dinanas ng kanilang anak na si Eric. Hindi nila alam kung saan hahagilapin ang grupo ng mga pinaniniwalaan nilang aswang at kung papaano maililigtas ang kanilang anak. Kahit pa ang pagtawag ng mga otoridad ay wala ring saysay. Noong sumunod na gabi, matinding paghahanda ang ginawa ng mga residente sa baryo. Samantalang ako na may umaasa lamang sa espesyal na langis na ang sabi sa akin ni inay ay proteksyon kontra sa mga aswang. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, wala ng tao ang makikita sa labas. Patay na ang mga ilaw sa bawat bahay at ang tanging ingay na maririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa gabi. Batid kong puno ng takot ang bawat tao. Kahit ako mismo, Kuya Bari. Maigi kong isinarado ang pintuan at muling dinoble ang kandado nito. Bagamat batid kong sa pambihirang lakas sa taglay ng mga aswang, magagawan pa rin nila ng paraan na gibain ng aking buong bahay. Dumating na nga ang kinatatakutan ng mga bisita. Mula sa siwang ng bahay, nakita ko ang mga ito mula sa labas na patingin-tingin sa magkakalapit na mga bahay at masuring nagmamatyag. Animoy nag-aanalisa kung aling pamilya naman ang isusunod na susugurin nila. Nag-uusap-usap sila ngunit hindi ko maulinigan ang mga salitang kanilang binibitawan. Maya-maya ay sabay-sabay silang tumango at tumungo sa isang bahay. Katulad ng ginawa nila noong unang gabi, tahasan din nilang pinasok ang bahay. Sa pagkakataong ito'y isang batang lalaki naman ang pilit nilang kinukuha mula sa magulang nito. Si Buboy, ang batang lalaki na hindi matigil sa kakahagulgol. Subalit sa kabila ng kaawa-awang kalagayan ng bata, wala nang nagbadyang tumulong dahil batid ng lahat na mabibigo lamang ang sinumang tumutol sa mga nilalang na ito. Buong tapang na nakipaglaban ang tatay ni Buboy doon sa mga aswang kahit pa ang katumbas nito'y matinding sugat sa kanyang katawan. Nang tuluyan ng panghinaan ang tatay ni Buboy, bumagsak na lamang ito sa lupa habang ang ina naman ay pinoprotektahan ang dalawa pang nakababatang kapatid ng bata.
Tuluyan ng umalis ang grupo ng mga aswang at naiwan ang pamilyang hindi matigil sa pagtangis. Narinig ko ang isang boses sa mga usap-usapan sa baryo na sariwang dugo ng mga kalalakihan ang hinahanap ng mga aswang, kung kaya't mga bata't binata lamang ang kinukuha nila. Ang sariwang dugo ng mga kalalakihan daw ay mas nagbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan. Namuo ang takot sa aking dibdib, Kuya Bari. Kung gayon, hindi malabong sa susunod na mga araw ay isa na ako sa kanilang mga bibiktimahin. Magmula noon, mas lalo ko pang pinahalagahan ang bote ng langis na ibinigay sa akin ng aking ina. Hindi ko sukat akalain na darating nga sa puntong magagamit ko pala ito. Nagpatuloy ang pagdalaw ng mga aswang sa baryo at sa kanilang bawat pagdalaw, isang pamilya na naman ang nawawalan ng miyembro. Dahil dito, ilan sa mga kapitbahay ko ay tuluyan ng nilisan ng baryo at lumipat sa mas ligtas na lugar, at iyong mga walang matatakbuhan naman ay nanatili rito. Mag-iingat ka, baka bukas ikaw na ang susunod na biktima. Babala sa akin ng isa sa mga residente sa baryo. Lingid sa kaalaman ng lahat na nagtataglay ako ng isang espesyal na langis na siyang dahilan kung bakit hindi makalapit sa akin ang mga masasamang aswang. Sa bawat pagdaan ng mga araw, paunti ng paunti ang mga residente sa aming baryo. Naisin ko mang ibahagi ang aking espesyal na langis, mas pinili kong isipin ang aking sarili kaysa sa kaligtasan ng iba. Tutal, kakaunti na lamang ang langis at kailangan kong tipirin ang bawat patak nito. Habang lumalaon din ang panahon, mayroon akong napapansing kakaiba sa aking sarili. Kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, nararamdaman ko ang kakaibang hapdi sa aking mga mata. Nang tignan ko ang aking refleksyon sa salamin, nadiskubre ko ang pagbabagong kulay nito mula kulay itim hanggang naging kulay pula, katulad ng sa naglalagablab na apoy. Hindi ko naman maunawaan kung bakit ito nangyayari at hindi naman ako nag-abala pang magpatingin sa doktor upang suriin ang nangyayari sa mga mata ko. Isang gabi, nagising na lamang ako sa kaligitnaan ng aking mahimbing na pagtulog. Siguro po mga 9:00 noon at wala pa ang grupo ng mga aswang. Tumayo ako mula sa aking higaan sapagkat tila ba may nag-uudyok sa aking tumungo ng kagubatan. Wala ako sa wisyong nagpatuloy sa paglalakad habang ang mga mata ko'y namumula. Hindi tumagal ang ilang minuto, narating ko ang kagubatan. Tinaha ko ang masukal na kakahuyan patungo sa walang katiyakan. Wala akong kaide-ideya kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Maya-maya pa, dumaan ang isang ligaw na baboy ramo. Sa hindi ko po malamang dahilan, hinabol ko ito at nakapagtatakang bigla ako nagkaroon ng pambihirang taglay na bilis sa pagtakbo, kung kaya't hindi sa akin nakatakas ang baboy ramong iyon. Nang mapasa kamay ko na ito'y lumabas ang mahahaba't matatalas kong kuko at gamit lamang ang mga daliri, binuksan ko ang tiyan ng hayop at nilantakan ang hilaw na karne nito. Nakaramdam ako ng galak habang agresibong isinusubo ang bawat piraso ng mga lamang loob nito. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi na sariwa pa sa aking mga alaala ang mga sumunod na mga pangyayari. Basta't ang natatandaan ko na lamang ay nagising ako sa gitna ng kagubatan habang ang kamiseta kong suot ay puno na ng mantsa ng dugo. Nagkalat din sa paligid ang patay na katawan ng baboy ramo habang wakwak naman ang katawan. Pilit kong pinoproseso sa aking utak ang mga naganap noong gabi. Hindi ko talaga noon maunawaan ang tiyak na dahilan
Basta sa tuwing sasapit ang kabilugan po ng buwan, mauudyo akong matakam sa mga hilaw na karne ng hayop. Kaya naman madalas akong magising sa gitna ng kagubatan habang nagkalat ang dugo sa katawan ko. Kine-question ko tuloy ang aking tunay na pagkatao. Naisip kong ang aking kinalalagyan ay baka dulot ng sumpa ng mga aswang o kaya na may nahawaan ako ng kanilang pagiging aswang. Inilihim ko sa aking mga kababaryo ang pinakatatago kong lihim, dala ng takot na mapagbintangan akong kasapi ng angkan ng mga masasamang nilalang. Pilit ko man ding labanan ang pagkasabik sa hilaw na karne. Nabibigo lamang ako sa huli. Isang umaga, habang naguhugas po ako ng katawan sa may sapa upang maalis ang mga mantsa ng dugo sa aking katawan, napabalikwas ako sa biglaang pagsulpot ni Ana. Sa aming baryo, itinuturing siyang may pinakamagandang mukha at makinis na balat, kaya naman hindi na mabilang sa daliri ang mga lalaking nahuhumaling at nagkakandara pa po sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Bari, bata pa lamang po ako'y nagsimula ng mahubog ang lihim kong pagtingin sa dalagang ito. Pero ni kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng lakas loob na umamin sapagkat batid kong hindi siya nababagay sa mga katulad kong lalaki. Nestor, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Nakasuot lamang siya ng manipis na bestida at may daladala siyang mga gamit na pandigo. Ikaw pala? Wala, naisipan ko lang kasing mangahoy. Palusot ko dito. Bukas pala, kaarawan ko ha, o pumunta ka ha. Wika niya sa akin. Kuya Bari, noong bata kami, madalas din niya akong ayain sa tuwing may pagdiriwang sa bahay nila. Subalit mula noong mawala po si inay, lumayo ang loob ko sa mga tao sa baryo dulot ng labis na pagkalumbay. Kung kaya't mas nanaisin ko na lamang na manatiling nakahilata sa loob ng aming bahay kaysa makiisa sa mga kasiyahan. Subalit sa unang beses na mismong si Ana ang nagparating ng imbitasyon sa akin, hindi ko na nagawa pang tumanggi sa kanya. Kaya naman nangako ako kay Ana na maaasahan niya ang aking pagpunta. Ikinagulat ng mga residente sa baryo nang makita nila akong nakikiisa sa pagdiriwang ng 18 kaarawan ni Ana. Nakakagulat nila sapagkat muli akong natutong makisalamuha sa mga tao. Siguro may gusto ka kay Ana, no? Ang aasar sa akin ni Mang Ben nang yayain nila ako ng kanyang mga kasamahang makiisa sa kanilang inuman. Binato nila ako ng sari-saring panunukso. Ako na may patawa-tawa lamang. Iyong sinahod ko rin sa pagkukonstruction ay ibinili ko ng kwintas upang ipangregalo po kay Ana. Nakakahiya naman kasi kung wala akong dalang regalo. Halos magtatalon ako sa tuwa nang mamasdan ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanggap ang regalo kong kwintas. Naku, ang ganda! Salamat, Nestor ha! Pahahalagahan ko ang kwintas na ito. Wika niya na punong-puno ng tuwa. Mula noon, Kuya Bari, mas naging malapit kami ni Ana sa isa't isa. Nang tumagal ang aming pagkakaibigan, sa wakas ay nagkaroon ako ng tapang na ihayag ang lihim kong pagtingin sa kanya. Sa kabutihang palad naman, hindi naman ako nabigot, malugod niyang sinuklian ito. Opo, Kuya Bari, naging magkasintahan kami ni Ana, subalit mayroong pangamba sa aking puso. Pangambang malaman niya ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko isisiwala sa kanya na hindi ako isang normal sa tuwing sumasapit ang gabi at ang karumal-dumal na sinasapit ng mga ligaw na hayop sa ilalim ng aking mararahas na mga palad
sa tuwing napapadpad ako sa kagubatan. Bukang bibig sa akin ni Ana ang kanyang takot na baka bukas o makalawa nasa kamay na ako ng mga aswang. Subalit lagi ko siyang pinapaalalahanan na wala siyang dapat ipag-alala sapagkat hindi makakalapit sa akin ang mga ito. Sa totoo lang po, mas natatakot pa nga ako sa posibilidad na malaman niya ang pinakatatago kong lihim. Kung iyong mamarapatin, gusto ko lang malaman kung bakit sa tuwing napaparito ang mga aswang, hindi kailanman sila sumusubok na lumapit sa bahay mo, gayong kahit anong pangontra sa aswang ang ikalat namin sa tapat ng aming mga pintuan. Nagagawa pa rin ng mga aswang na lapitan kami. Sambit ni Ana nang minsang talakayin namin ang pamimerwisyo ng mga aswang sa aming baryo. Katwiran ko na mayroon akong espesyal na pangontra sa aswang. Talaga ba, Nestor? Alam mo, usap-usapan sa labas na isang umagay nadatnan ka ni Mang Hilario sa gubat habang may mga mantsa ng dugo sa iyong damit at nagkalat ang pira-pirasong lamang loob ng patay na hayop sa paligid. Bakas naman ang pagdududa sa tono ni Ana. Iniisip mo bang kaya hindi ako pinupuntirya ng mga aswang ay dahil kasapi ako ng kanilang angkan? Sambit ko naman sa kanya. Hindi nakapagbitiw ng kahit anumang salita si Ana at pinanatili lamang ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, simbolo ng kanyang pagsang-ayon. Hindi ko lubos akalain na darating sa puntong ako'y kanyang pagdududahan. Upang makawala sa kanyang mga bintang, napilitan akong isiwalat sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit hindi sa akin makalapit ang mga aswang. Nabanggit ko ang tungkol sa espesyal na langis na siyang nagpoprotekta sa akin laban sa mga masasamang nilalang. Kung ganun, ito ang dahilan kung bakit hindi ka pinupuntirya ng mga aswang? Hindi dahil isa ka sa mga kasapi nila? Pagkukumpirma sa akin ni Ana. Tagumpay ko namang nakumbinsi si Ana patungkol sa aking katwiran. Nakiusap siyang kung maaari makita niya ang sinasabi kong espesyal na langis. Kaya naman inimbitahan ko siya sa bahay at kinuha ko sa aparador ang pinakaiingat-ingatan kong bote. Kakaunti na lang ang laman nito kaya tinitipid ko pa lalo ang pagkuha ng langis na ipinapahid ko sa aking balat. Bakit hindi mo naisipang ipamahagi ang langis na ito? Maliligtas sana ang ibang residenteng nabiktima ng mga aswang. Wika ni Ana. Hindi eh. Hindi kasi magkakasya ang langis na naman ng boting ito kung ipapamahagi ko pa ito sa lahat, kaya't mas pinili ko na lang na maging makasarili. Tugon ko kay Ana. Gumuhit bigla ang pagkadismaya sa mukha ni Ana. Halatang-halatang hindi niya nagustuhan ang tinuran ko. Subalit ganun pa man, pinaalala niyang hindi magbabago ang kanyang pagtingin sa akin dahil sa aking pagiging makasarili. Inanyayahan niya pa akong uminom ng alak sa bahay ko kaya't hindi na ako tumanggi pa. Matapos namin makapag-inom, wala na akong matandaan mula noong unti-unti na akong mawala sa ulirat. Nagising ako ng 5:30 ng hapon. Wala na si Ana. Siguro'y naisipan na niyang umuwi sa bahay nila. Bumangon ako mula sa higaan upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang nilalaklak ang isang baso ng tubig, subagi sa isipan ko ang boteng naglalaman ng espesyal na langis. Nakaramdam tuloy ako ng kaba sa hindi ko mawaring dahilan. Kaya naman dali-dali kong hinalugog ang aking aparador at hinanap ang bote ng langis. Subalit, wala na ito roon. Hinanap ko ang bote ng langis sa bawat sulok ng bahay, subalit hindi ko na ito mahagilap. Malapit ng gumabi, saan man ako tumungoy
matutugis pa rin ako ng mga aswang dahil wala na akong pangontra. Dumating na nga ang mga kinatatakutan ng lahat. Nang sumili po ako sa siwang ng bahay, napansin ko sa unang pagkakataon, lumingon ang mga aswang sa kinatatayuan ng aking bahay. Sabay-sabay silang naglakad patungo rito. Walang kahirap-hirap nilang nabuksan ang nakakandadong pintuan at walang habas na pinasok ako sa aking silid. Hindi ko na nagawang makalaban pa kaya't punong-puno ng takot akong sumama sa kanila. Dinala nila ako sa isang liblib na gubat. Doon ko nasaksihan ang iba pang mga kasapi ng kanilang angkan. Ang mga biktima nila'y nakagapos at ang kulay ng balat ng mga ito'y pare-parehong kulay abo dahil siguro sa kawalan ng dugo. Iginapos nila ako sa isang puno. Sa bawat pagdaan ng araw ay pinapahirapan nila kami hanggang sa sumuka nga kami ng dugo. Isa sa mga kasapi ng aswang ay napapansin kong palaging malalim ang mga tingin sa akin na tila ba inaanalisa ang buo kong pagkatao. Isang gabi, habang nagpapahinga ang ibang mga kasapi, ay lumapit siya sa akin. Tinanong niya ang aking pangalan. Hindi naman ako nag-atubiling magpakilala. Pagkatapos, isang bagay ang isiniwalat niya sa akin. May dugong aswang umano ang nananalaytay sa aking katawan. Ano? Paano? Gayong natitiyak ko namang hindi nanggaling sa pamilya ng mga aswang ang aking ina. Pagmamatigas ko rito. Nakikilala mo ba ang iyong ama? Balik na tanong naman ng lalaking aswang. Napaisip ako sa binitawan niyang katanungan. Hindi imposible sa aking ama ko ang nakakuha ng dugong aswang. Maya-maya pa, may inabot na litrato sa akin ang lalaki. Nang tignan ko ito'y napagtanto kong larawan nito ng aking ina. Nakita ko nga palang nahulog ito sa bulsa mo ng iyong damit kanina. Siya ba ang iyong ina? Pag-uusisa niya at tinanguhan ko naman ito. Ilang sandali pa'y kinalikot niya ang taling nakagapos sa aking mga kamay. At sa hindi ko inaasahan ay tinulungan niya akong makawala mula sa pagkakagapos. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko sa kanya. Subalit hindi niya direktang sinagot ang aking tanong. Habang wala pang malay ang lahat, kumaripas ka na ng takbo papalayo at tiyakin mong hindi ka nila mahuhuli. Sige na, wika niya sa akin. Ngunit bago pa man ako magsimulang tumakbo, hindi ko malilimutan ang huling mga salitang kanyang binitawan. Patawad. Patawad kung hindi ko nasubaybayan ang iyong paglaki. Mahal kong anak. Naisin ko mang kumpirmahin ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga tinuran. Wala na po akong nagawa kung hindi ang kumaripas ang takbo dahil baka maabutan pa kami ng iba pang mga kasapi. Nagtagumpay ako sa pagtakas at puno ng gulat ang mga residente sa baryo nang makita nila akong ligtas na nakabalik. Humingi ng tawad sa akin si Ana kasabay ng kanyang pagbunyag na siya ang nagnakaw ng espesyal na langis upang proteksyonan ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Agad ko naman siyang pinatawad, ngunit hindi na bumalik pa ang dati naming pakikitungo sa isa't isa. Nagpasya akong tumungo na lamang sa Maynila gamit ang perang naipon ko sa aking pagtatrabaho. Sa lugar na ito'y walang mga masasamang aswang na nagkukubli at namumuntirya ng mga inosenteng tao. Bagamat nananalaytay ang kanilang dugo sa aking katawan, pinagsikapan kong labanan ang madilim na bahagi ng aking pagkatao.
Maraming mga katanungan pa ang aking nasa isipan, ang nais kong mabigyang kasagutan. Subalit mas makabubuti na sigurong iwanan ko na lamang ang lahat sa nakaraan. Kuya Bari, dito na po nagtatapos ang aking kwento. Alam ko pong hindi ito kapani-paniwala, ngunit kayong bahala na po ang humusga. Muli, maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Nestor. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Bago ko po simulan ang aking kwento, Kuya Bari, nais ko munang batiin si Vanessa 14, ang pinsan ko ng isang maligayang bati at sana'y naging masaya ka sa araw ng iyong kaarawan. Magandang araw po, Kuya Bari, at sa inyong lahat. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga engkanto, lamang lupa at mga maligno. Subalit, may iilan pa rin naman na naniniwala tungkol dito. May kanya-kanya tayong paniniwala sa buhay at lubusang nire-respeto ko naman po ang inyong pinaniniwalaan. Ngunit ano nga ba talaga ang aswang? Ayon sa impormasyon na aking nakalap, ang aswang ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na kung saan ito ay pinaniniwalaang kumakain ng tao at ng ibang mga hayop. Ang aswang ay para ring taong normal na namumuhay, kumakain at may iilan na nagagawa pang magsimba. Sila ang mga nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo o mag-anyong hayop katulad ng ibon, pusa, aso at marami pang iba. Siya nga pala, Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Emilio. Hindi ko po tunay na pangalan. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon. 30 taon na ang nakalilipas. Nang mga panahong iyon ay nasa 19 anyos pa lang po ako, Kuya Bari, at isang trabahador sa isang barbershop. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Grade 3 lang po ang natapos ko dahil po sa kahirapan sa buhay. Sa halip ay nagtrabaho na lang po ako upang may pandagdag po at pantulong sa mga gastusin namin sa loob ng bahay. Taong 1973. Magulo pa ang buhay ng mga panahon na iyon, ngunit ang kwentong ibabahagi ko po ay walang kinalaman sa mga kaganapan sa Pilipinas ng taong iyon. Nang taon na yun, Kuya Bari, ay eksaktong may lumipat na bagong pamilya sa mismong harapan ng aming bahay. Itatago ko na lang po sila sa pangalang Pamilyang De La Vega bilang respeto na rin sa pamilya nila. Kumpara sa pamumuhay namin ay medyo angat sa lipunan ang pamilyang De La Vega. Ano pat nagmula pa ang mga ito sa lungsod ng Maynila. May marangya silang bahay, may TV at radyo, may alaga pang mga baboy. Naging maayos naman ang paglipat nila sa aming lugar. Wala naman akong nabalitaan na mga negatibong usap-usapan tungkol sa pamilya nila. Sa katunayan po, Kuya Bari, nililigawan ko pa nga nung mga panahong iyon ang anak nilang dalaga na si Clarita. Hindi niya tunay na pangalan. 2 taon lang po ang tanda ko sa kanya. Kuya Bari, bali pa sekreto lang ang panliligaw ko kay Clarita dahil na rin sa mga pagka-istrikto ng mga magulang nito. Nag-aaral pa lang siya noon sa kolehiyo, samantalang nagtatrabaho lang ako sa isang barbershop. Naging regular customer ko pa nga ang ama niya
na itago na rin natin sa pangalang Mang Berto. Halos magdadalawang buwan pa lamang simula nang lumipat ang pamilyang De La Vega sa aming lugar nang umusbong ang bali-balita na may mga kabataang nawawala. Naging usap-usapan iyon sa aming lugar. Maraming mga magulang ang nawalan ng anak. Marami ang nagrereklamo sa pulisya, ngunit walang nakakamit ng hustisya. Nako, sigurado akong sindikato ang may kagagawan niyan. Anang isa sa mga kaibigan ko nang mapag-usapan namin ang tungkol sa pagkawala ng mga kabataan sa aming lugar. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nakatambay kami sa barbecuehan ni Aling Imelda. Sabado kasi noon at wala akong trabaho kung kaya't nagkayayaan kaming magbabarkada na tumambay muna sa barbecuehan nga ni Aling Imelda. Nangutang pa nga kami sa matabang babae ng 5 isaw. Bali, tag-iisa po kaming 5. Sumang-ayon naman ako sa kanya dahil alam ko na gagawin lahat ng sindikato para lang magkapera. Ngunit hindi ko rin maiwasang isipin na baka kagagawan ito ng aswang. Kuya Bari, hindi na bago sa amin ang mga aswang na yan. Maraming madilim na kwento ang aming lugar tungkol sa mga aswang na iyan. Baka nga dahil dun sa mga aswang na yun Naku, tiyak na namang loob lang ang kukunin nila at utak ng bata. Pero bakit kaya kinukuha nila ng buo? Pagsang-ayon ng isa pa naming kasamahan. Inabot pa ng ilang oras ang aming pag-uusap tungkol sa kaganapan na iyon bago kami nagkahiwa-hiwalay ng landas. Napadaan pa nga ako sa bakuran ng pamilyang De Vega. Napangiwi pa ako dahil sa malangsang amoy na aking nalanghap. Hindi naman ganoon ang amoy ng bakuran nila dati at kapansin-pansin din ang biglaan nilang pagbabago, lalo na si Clarita. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay palaging umiiwas sa akin ang dalaga. Kesyo raw marami pa siyang tatapusin na ganito, ganyan. Kuya Bari, hindi talaga pumasok sa isipan ko ng mga panahong iyon na maaaring may kinalaman sila sa mga pangyayari sa aming lugar. Dahil katulad nating mga normal, ay normal din ang kanilang kinikilos. Clarita, tawag ko pa nga sa nililigawan ko nang maabutan ko siya sa labas ng kanilang bahay. Nagtama lang ang aming paningin bago ito nagmamadaling pumasok sa loob. Napakamot na lamang ako sa aking ulo bago dumiretso sa aming bahay. Naabutan ko pa nga si nanay na naghahanda ng aming hapunan. Tinulungan ko pa siyang maghiwa ng mga pansahog sa niluluto niyang isda. Kuya Bari, hindi ko pala naikwento. Isang panday ang aking ama, samantalang taong bahay naman ang aking ina. Minsan, tumatanggap din siya ng mga labahin upang pandaragdagang panggastusin sa aming bahay. Kuya, nakita mo ba si Nene? Tanong sa akin ni Rosa, ang sumunod sa akin. Noong mga sandaling iyon ay nasa sala na ako't namimintana. 10 taong gulang pa lamang si Rosa ng mga panahong iyon, samantalang nasa 4 na taong gulang naman ang kapatid naming si Nene. Siya ang bunso naming kapatid. 6 na taong gulang naman ang ikatlo sa amin na si Pepe. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta eh. Baka kasama ni Pepe. Tugon ko sa kanya. Nakilaaling karding po si Pepe eh. At hindi niya kasama si Nene. Kagagaling ko lang sa kanila. Kamot batok niyang tugon
na ikinatigil ko. Ano? Hindi ba siya sumama kay nanay? Tanong ko pa dahil matapos magluto ni nanay ay nagpaalam ito na pupunta siya kila Aling Using dahil balak nitong manghiram ng pera para sa gamot ni tatay. Hindi kuya. Kaninang alas 5 ko pa siya hindi nakikita. Akala ko nga sumama siya sa inyo kanina. Anya. Ganun ba? Tara hanapin natin siya. Saan ba nagpunta yung batang yun? May bahid na inis kong saad bago na unang lumabas. Ang totoo niyan Kuya Bari, hindi po talaga ako naiinis dahil gumala ang kapatid ko, kung hindi dahil nag-aalala ako, lalo na't napakadelikado ng panahon. O ganito, puntahan mo si nanay sa bahay nila Aling Using. Ipaalam mo na nawawala si Nene. Utos ko pa kay Rosa na agad naman itong sinunod. Hindi pa man ako nakakaalis sa kinatatayuan ko ay nahagip ng paningin ko ang bahay nila Clarita. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla akong kinutuban. Naglaro sa aking imahinasyon ang mga kaganapan ng nagdaang araw at maging kakaibang kilos ng pamilya de la Vega. Naalala ko rin ang mga kakaibang titig ni Clarita bago ako pumasok kanina sa bahay. Muli akong tumakbo sa loob ng aming bahay bago kinuha ang itak ni tatay at langis. Hindi ako mapakali ng mga oras na iyon Kuya Bari. Hindi alintana ang panganib ay agad kong tinahak ang daan patungo sa bahay ng pamilyang De La Vega. Noong makarating ako sa harapan ng kanilang pintuan ay nakasara ito. Sunod-sunod naman ang aking pagkatok hanggang sa nakarinig ako ng mga yapak. Hindi nagtagal ay pinagbuksan ako ng ina ni Clarita ng pintuan. Nakakulot pa ang noo ng matandang babae habang nakatitig sa akin. Ano bang kailangan mo? Malalim ang boses nitong tanong na panandaliang ikinabara ng lalamunan ko. Kanina ko pa po kasi hinahanap si Nene. Itatanong ko lang po kung napadaan po ba siya rito. Walang paligoy-ligoy kong tanong. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Napasulyap pa sa itak na daladala ko. Wala siya rito. Malis ka na. Anya. Ngunit hindi ako kumbinsido. Namilit pa nga ako na papasok, ngunit todo naman siya tanggi, kaya mas lalo akong kinutuban Kuya Bari. Ngunit sa huli ay nakapasok ako sa kanilang bahay. Sobrang galit na galit ang matandang babae sa akin Kuya Bari. Tumaas na rin ang boses niya kung kaya't napalabas si Clarita maging ang ama nito. Hoy, bakit ka nandito? Umalis ka na! Galit pang saad ng ama ni Clarita sa akin. Napasulyap pa po ako sa suot nitong damit na binahira ng dugo, kaya mas lalo akong kinabahan, lalo na't kumukulo na ang langis na hawak ko Kuya Bari. Samot-saring emosyon ang naramdaman ko ng gabing iyon. Kinakabahan ako na nagagalit. Ilabas niyo po ang kapatid ko! Lakas loob kong sigaw at bahagya pang itinutok sa kanila ang itak na hawak ko. Hindi nakaligtas sa akin ang pagdaan ng gulat sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na unti-unting nagbago ng wangis ang ama ni Clarita. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko, lalo na't kaharap ko na ang isang halimaw. Sinasagad mo ang pasensya ko, bata.
Katulad ka ng kapatid mo, masyadong makulit. Kaya ayon, ikinulong ko sa kusina. Saad nito at sinabayan pa ng halakhak. Nasa likuran nito si Clarita at maging ang ina niya. Walang emosyon ang mga mukha at halatang nasisiyahan sa mga nangyayari. Aswang! Pamilya kayo ng mga aswang! Tanging naisigaw ko dahil sa nararamdaman kong takot, Kuya Bari. Inatake ako ng ama ni Clarita at dahil hindi pa ako bihasa sa paggamit ng itak, ay ilang beses ako nitong tinamaan. Nalaglag ko pa ang itak na hawak ko. Narinig ko rin ang iyak ng kapatid kong si Nene. Hudyat na buhay pa rin siya. Ang buong akala ko, Kuya Bari, ay iyon na ang magiging katapusan ko. Sa kabutihang palad ay biglang dumating si nanay kasama ang mga pulisya. Doon ko palang napag-alaman, Kuya Bari, na matagal na pala nilang minamanmanan ang pamilyang De La Vega. Iniligtas nila ako maging ang nakababata kong kapatid na si Nene. Hindi na rin nagawang makatakas pa ng pamilyang De La Vega dahil napapalibutan sila ng mga pulis. Dinakip sila at ikinulong. Ang huling balita ko ay inilipat daw sila ng selda, ngunit hindi ko alam kung saan dahil mahirap pang kumuha ng mga impormasyon noong mga panahon na iyon, hindi po katulad ngayon. Natroma naman ang aking kapatid na si Nene. Inabot pa ng ilang taon bago siya bumalik sa dati. Hindi nagtagal, muling nanumbalik naman ang kapayapaan sa aming baryo. Kuya Bari, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ako makapaniwala talaga sa naging karanasan namin ni Nene sa nakaraan. Mahirap tanggapin, lalo na't naibunyag namin ang lihim ng pamilyang De La Vega. Mga pamilya ng mga aswang. Sila ang bagong pamilya na lumipat sa aming lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po sa inyong pakikinig at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Emilio. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang David. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay maaaring hindi kayo maniwala. Ngunit ito po ang nangyari. Natatakam na napalingon ako sa pinanggagalingan nang may madaanan akong isang bagong kainan. Mukhang kabubukas lang yun, Kuya Bari, dahil kakaunti pa lang ang mga customer na kumakain. Ewan ko ba kung bakit nagawa ko pang bumalik sa dinaanan para tikman ang masasarap nilang putahe. Late na nga ako sa trabaho, pero heto at kampante pa akong nakaupo na parabang hindi ako natatakot na masisante dahil sa kaunti kong pagkakamali. Kinawayan ko po ang isang waitress at umorder ng nilagang baboy. Nagulat ako dahil napakamura ng kanilang mga tindang ulam. Bago po ito isinilbi, binigyan muna ako ng juice ng babae na kaagad ko namang ininom. Uhaw na uhaw ako at parang kulang pa nga ang isang basong binigay sa akin ng babae. Noong ma-serve ng waitress ang order ko, halos maiyak ako sa sarap ng aking kinakain. Kasing lasa iyon ng nilagang baboy na niluluto ng aking ina noong nabubuhay pa ito.
Ewan ko ba, parang naalala ko bigla si Mama. Namiss ko siya. Inubos ko ang inorder ko at nagmamadali ng umalis upang pumunta sa isang trabaho. Isa nga pala po akong construction worker. Kuya Barry, ako nga pala si Dennis. 32 anyos sa edad kong ito. Aaminin kong hindi pa talaga ako nagkakanobya. Paano naman kasi? Wala akong ginawa kundi kumain. Nakahiligan ko lang kasing kumain talaga, Kuya Barry. Kaya mas mahalaga sa akin ang pagkain kaysa magkanobya. Hindi ako kagaya ng mga karakter sa istorya na pinapantasya ng mga kababaihan. Ako yung tipo ng lalaking kinamumuhian ng bawat payat. Paano po? Tiyan ko pa lang, tumatalbog na sila. Sa madaling salita, mataba po akong tao. Isa nga pong malaking milagro na nakasali po ako doon sa renovation ng bahay na yun. Palagi po kasi akong inaasar ng mga kasamahan ko sa trabaho. Baka raw sa halip na yung semento ay ang tiyan ko raw ang mamasahin nila. Minsan, tinadaan ko na lang sa pagyuko ang sinasabi nila. Kailangan ko po kasi ng trabaho, Kuya Barry. Kaya walang lugar para sa akin ang pagsuko. Para sabihan lang nila ako ng mataba. Matagal ko na din pong tanggap iyon. Mabuti na lang, hindi pa kami nakakapagsimula. Kaya nakapagpahinga pa ako bago kami magtrabaho. Kinagabihan, nagpasya akong bumili na naman ng pagkain sa bagong kainan. Sa pagkakataong iyon, adobo naman ang inorder ko, Kuya Barry. Tutal masarap naman ang mga luto nila. Naisip kong kanin na lang ang isasaing ko at sa karinderya na bibili. Kagaya po nung una, pinainom na naman nila ako ng juice kaya hindi ko ito tinanggihan talaga. Umuwi ako at maayos na inilagay sa plato ang binili kong ulam saka ako kumain. Ewan ko ba, Kuya Barry, kung bakit nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa habang nginunguya ko ang karne. Para siyang hindi karne. Kapag tinitigan ko naman, nakikita kong karne siya ng baboy. So ang nangyari po, binilisan ko ang pagkain at nagmamadaling magpahinga na. Bago makatulog, nagtaka po ako nang maramdaman kong biglang namaga ang aking mga gilagid. Hindi ko naman alam kung paano nangyari iyon. Binaliwala ko na lang at sa pagod ko po ay nakatulog na pala ako. Kapag nagigising ako sa umaga, sinisiguro kong nakakabili ako ng pagkain mula sa bagong karinderya para iulam ko sa sinasaing kong kanin. Kung noon ay nangako akong magpapapayat na, nagulat po ako dahil parang mas dumoble ang taba at bigat ko na naging dahilan para mas lalo akong kantyawan ng mga katrabaho ko. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung bakit ang sarap nilang magluto. Parang nasasanay na ako na hinahanap-hanap ko na ang pagkaing nakagawian ko sa tindahan nila. Isang araw, maaga akong bumangon. Naisip ko sa karinderya na lang ako kumain para maaga na din akong makapasok sa trabaho. Hindi na po kasi ako makapagluto at makapaghugas ng plato. Medyo madaling pa nang umalis ako sa bahay. Habang naglalakad ako, tanaw ko ang papabukas pa lang na kainan. Mukhang
Abala na kaagad sila sa dami ng naghihintay na kakain. Binilisan ko tuloy ang paglalakad para naman makauna ako sa pila. Nakita kong parang walang tulog yung mga customer nila. Mapupula ang mga mata at hapong-hapo. Naisip ko na lang na baka mga panggabi ito. Pero bakit parang magugulo ang buhok nila at amoy langis ang mga katawan nila? Halos makipag-unahan pa sila sa akin. Mabuti na lang at may nakuha kagad akong pwesto sa sulok. Kaagad akong pinagsilbihan ng pagkaing gusto ko at nagsimula ng kumain. Sa pagkakataong iyon, pansit po ang napili kong bilhin. Sa kalagitnaan ng pagmuya ko ay natigilan ako. May nararamdaman kasi ako sa loob ng bibig ko kaya nagmamadali akong iluwa iyon. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nang makitang putol na daliri iyon ng tao na may kulay pula lang na manicure sa kuko. Nanginginig ang bibig na napalibot ako ng tingin. Pakiramdam ko, lalabas na ang lahat ng kinain ko sa labis na pandidiri nang makita ang nakasilbi sa mga customer na sarap din sa pagkain. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako, Kuya Baring, nung mga oras na iyon. Kinurot ko pa nga ang aking sarili. Nasaktan ako. Ang ibig sabihin ay gising ako. Nakita ko ang isang adobo na hita ng tao. Lumpiang daliri, tainga at mata na ginawang sisig at may hiniwa-hiwa pang karni ng tao. Nagsikip ang aking paghinga at dahan-dahan akong tumayo na tipong hindi mapapansin ng tagasilbi pati na ng may-ari. Nag-iwan ako ng bayad sa mesa at hindi na ako nag-abala pang lumapit sa counter. Doon ko palang napagtanto na mga aswang pala ang mga ito. Siguradong sigurado ako dahil saan ka makakakita ng ganoong klaseng inihahain. Mga aswang din ang mga customer nila. Siguro kapag nalaman nilang natatakot ako at lumapit pa ako, ay baka may tsansa ako naman ang katayin nila para ipakain sa mga nagugutom na customer. Nagmamadali na nilisan ko ang kainan at hindi na lumingon pa sa takot na habulin ako ng mga ito. Mula noon, dumaraan man ako sa nasabing kainan ay hindi na ako kumakain pa. Natatakot na akong maulit ang nangyari lalo na't sabi ng aking mga kasamahan. Matagal ng usap-usapan sa aming bayan ang biglaang pagbubukas ng kainan sa kantong iyon. Ang kwento pa nga ng mga matatanda sa amin, mga aswang raw ang tindera, serbidora at kusinero sa nasabing kainan. Nagmula sila sa kabilang baryo at tumakas lang nang madiskubre ng taong bayan na sila ay mga aswang. Kinuyog sila at hindi na hinayaan pang bumalik sa baryong iyon sa takot na baka makapambiktima pa sila ng mga inosenteng tao. Mabuti na lang dito sa amin ay hindi pa sila nakakapambiktima at hindi hahayaan ng mga residente dito na makapambiktima sila. Sa takaw ko po sa pagkain, naloko pa nila ako at nakakain ng mga pagkaing labag naman talaga sa gusto ko. Hindi ko alam na noong mga nagdaang araw ay tao ang kinakain ko. Hindi ko lang ito napansin dahil sa kakayahan nilang gumawa ng paraan para matakpan ang kanilang tunay na katauhan. Sabi po sa akin ni Lola noon,
kaya daw magkunwari ng mga aswang. Magbibigay sila ng nakakatakam na pagkain. Sabi kasi nila, ang pagkaing inaswangan ay nagbabago daw ng anyo kapag napatakan daw ng katas ng kalamansi. Gulong-gulo ako nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung ikikwento ko ba ito sa mga kasamahan ko. Ngunit natatakot ako. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Papaano na yung mga nakain ko? Yun ang mga bumabagabag sa akin nung mga sandaling iyon. Isang araw, nagulat na lang ako nang malamang ang isa sa mga serbidora ng kainan ay kapitbahay ko pala. Bigla akong ginapangan ng kilabot nang malamang kong sinisilip niya ako sa bintana tuwing gabi at pinagmamasdan. Baka nga aswang ito at minamatyagan ako kung kailan niya ako lalantakan. Ngunit pakiwari ko po ay mabait naman itong si Heidi. Tingin ko naman hindi siya aswang. Kung kaya't isang araw ay bigla kaming nag-cross ng landas. Nakasabay ko siya sa isang tindahan. Nakilala ko ang babae bilang si Heidi. Nagkwentuhan kami, Kuya Bari. Sabi niya, matagal na daw siyang nagsisilbi sa kainan at alam niyang aswang ang mga amo niya. Ngunit wala naman daw silang intensyon na masama. Nagbabagong buhay na nga daw ang mga ito dahil palagi daw pinagsasabihan ni Heidi na mas maganda kung mabuhay na sila ng simple at kalimutan na ang pagiging aswang. Ewan ko ba, Kuya Bari, kahit noon lang nagpaliwanag si Heidi, nagtiwala ako sa kanya. Hindi nagtagal naging matalik na kaming magkaibigan. Madalas na niya akong dinadalhan ng pagkain na dati ay takot na takot akong kainin, pero pinakita niya sa akin na wala namang nagbabago kapag napipigaan ng kalamansi. Dahil dito, naging kampante na ako sa kanya. Hindi ako kumakain ng pagkain na hindi galing sa kanya. Minsan nagdala ito ng pagkain. Medyo nagduda ako. Ngunit noong pigaan ko naman ng kalamansi, wala namang nagbago. Kung kaya't talagang tiwala ako dito kay Heidi. Isang araw, dumating na umiiyak sa aming bahay itong si Heidi. Malungkot na malungkot siya. Tinanong ko naman kung bakit. Ang sabi niya, patay na daw ang mga kasamahan niya. Binugbog daw ng taong bayan at sinunog ng buhay ang mga ito. Natuklasan daw kasi ng isang matandang lalaki ang kanilang lihim. Napag-alaman daw niyang isa palang albularyo iyong matandang lalaking nakaalam. Dagdag pa niya, kung nakinig daw sila kay Heidi na magbagong buhay na. Sana buhay pa daw sila ngayon. Tinanong ko naman si Heidi kung papaano siya nakaligtas. Noong araw pa lang iyon, inutusan daw siya ng amo niya na kunin ang isang supply doon sa bodega nila. Kaya noong balikan daw niya ang mga ito, ay nakita niya nagkakagulo na ang mga tao at iyon na nga ang senaryo na nadatnan niya. Umamin din si Heidi sa akin, Kuya Bari, na isa siyang aswang at iyon daw ang huli naming pagkikita. Wala akong nagawa. Natulala lang ako. Hindi ko alam ang aking mararamdaman noong mga sandaling iyon. Humahagulgol itong umalis at hindi na ako nakapagsalita pa.
Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Nalungkot ako, Kuya Bari, dahil naging malapit na sa akin si Heidi at siya lang ang nakakaintindi po sa akin. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako, ay may narinig akong usap-usapan. Napag-alaman ko na ang kausap pala ng mga kasamahan ko sa trabaho ay ang matandang albularyo. Siya pala ang may-ari noong bahay na ginagawa namin. Siya po si Apong Ador. Mabait ito at mayaman po siya. Ayon sa mga kwento ng mga kasamahan ko, yumaman daw ang matandang ito dahil sa kanyang pagtulong sa tao. Mayroon pala itong ginamot na isang mayamang pamilya na taga Cebu. Napag-alaman kong nagamot daw niya ang anak pala nito na matagal nang may sakit dahil ginagambala daw ito ng mga engkanto. Tanging si Apong Ador lang daw ang nakapagpagaling dito. Kung kaya't yumaman siya dahil hindi pinagmaramutan ng mayamang pamilya na bigyan siya ng salapi at ari-arian dahil sa nagawa niyang paggamot sa kanilang anak. Noong hapon ding iyon, papauwi na sana ako, Kuya Bari, nang makasalubong ko sa kanto si Apong Ador. Bumati ako sa kanya. Nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan tungkol sa nangyaring trahedya sa kainan. Naglakas loob na rin akong ikwento sa kanya na nakakain din ako sa nasabing kainan. Kung kaya't hindi siya nag-atubiling gamutin ako nung mga oras na iyon. Matapos po ang gamutan ay napag-alaman kong hindi naman ako nayanggaw. Magmula noon, Kuya Bari, naging mapayapa na ang aking pakiramdam. Ito po ang aking hindi malilimutang karanasan, Kuya Bari. Sa ngayon po ay payat na ako at nandito ako ngayon sa Iloilo at mayroon na po akong sariling pamilya. Isang pangyayaring hindi na mawawala sa isipan ko dahil po sa aking katakawan noon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, David. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.